interview ho nitong si Prof. Manutigia sa DZAR 1026 News ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pinuna ho niya ang tugon ng administrasyon nitong si Marcos Jr. sa krisis na kinahaharap natin ngayong mga panahon na to. Walang plano, walang urgency at yan ang nakikita ng sambayan ng Pilipino. At syempre, pagka nandyan si Prof. Manutigia, nandyan din itong si Auntie Claire. Interview naman ho nitong si Auntie Claire sa 1PH ang ating papasadahan pagkatapos nitong kay Prof. Manutigia. Pero bago ho lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Umpisahan ho natin ang ating talakayan. Ito ho muna pala, ito ho muna. Bago ho tayo magtungo dito kay Prof. Manutigia at dito kay Auntie Claire, meron lang ho akong gustong ipakita ang clip sa inyo na kung saan nakakatabaho ng puso na makita na talagang itong si VP Sara mapabata, yung mga yung mga nasa elementary, yung di ba pagka nakita siya nagkikiligan, yung mga kabataan. Ngayon, ito hong ipapakita ko sa inyo na to, talagang makikita nyo ho na yung trust rating at approval rating na lumalabas sa mga survey, ngayong mga panahon na to, refleksyon ho talaga ng taong bayan pagka nakikita itong si VP Sara. Panuorin ho natin ito mga kababayan. Ito, panuorin ho natin to. Grabe oh. Si VP ho yan. Di ba? Pagka ganyan ka natanggapin ng mga bata, matanda, kahit saan ka magpunta, pinagkakaguluhan ka, meron hong ibig sabihin yan. Ibig sabihin ho, talagang nakikita ng sambayan ng Pilipino yung trabahong ginagawa mo. Ngayon, kahit na anong pagpapamedya mo, anong pagpapa-epal mo, lahat ng mainstream media, nabili mo na, napakaraming vlogger, na ika nga kahit na mga sintu-sinto at walang kalutay-lutay ang mga sinasabi, pinagtatanggol ka. Tapos pagka lumabas ka sa publiko, kulang na lang duraan ka ng mga nasasalubong mo, ibang usapan ho yun. Diba? Si Marcos Jr. kasi ganun nabili niya na lahat ng karamihan ng mainstream media, di ba? Karamihan ng mga reporter nabili na. Napakaraming mga vlogger na walang kalutay-lutay yung sinasabi. Ngayon, sa kabila ng ginawa ho na yun ni Marcos Jr., pagka lumabas siya sa publiko, kulang na lang, duraan ho siya ng mga nasasalubong niya. Pero itong si VP Sara, kahit merong nakabarikadang bakod, makikita ho natin yung pagmamahal ng ating mga kababayan. You know? Grabe oh. Grabe no, yung tipong yan yung di rin natin masisi na emosyonal itong si nanay Kasi siguro kumbaga umasa siya na nung panahon ni Tatay Digong na magkakaroon ng pagbabago sa edad nila na yan, makikita nila na kahit papaano iigi ang buhay sa Pilipinas. Tapos bigla tayong magkakaroon ng presidente na kung saan babalik na rin lahat ng ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung pag-asa na nakita nila noong mga panahon na yun biglang naglaho na kung saan bumalik na naman tayo doon sa normal yung sa administrasyon kasi doon mga nakalipas na administrasyon bago kay Tatay Digong. Parang normal na lang na yung mga taong bayan nakakaligtaan, yung mga mahihirap lalong nahihirapan, di ba? Pero nung panahon ni Tatay Digong yun ang inuna niya yung mga mahirap nating mga kababayan, di ba? Ibinalik niya yung kalye sa mga manggagawa, wala nang natatakot sa kalye, yung mga kabataan talagang nailis yung mga pinagbabawal na droga, lahat ho yun ibinaliktad ng administrasyon. Sila mismo yung naging naging kawatan, talagang lumakas ang loob ng mga magnanakaw at mga kriminal dahil sa nakikita nila sa pamahalaan ngayong mga panahon na to. Yung pag-asang nakita ng mga matatanda noong mga panahon, yung mga kababayan nating may edad, bigla hong naglaho. Kaya ngayon, pagka nakikita itong si VP Sara, yung emosyon ho nila, hindi ho nila mapigilan. Ano ho yan? Kumbaga, hindi pa ho tapos ang lahat. Nandiyan pa itong si VP Sara. Kaya kahit tayo ang makakita kay VP talagang, diba, yung damdamin. Matindi ho yan mga kababayan. Rekta na ho tayo dito kay Auntie Claire. Yun. Auntie Claire ho tayo dito. Auntie Claire. Salamat po sa pagsama kahit Holy Wednesday na. Good evening, Sec. Yes, good evening. Si Auntie Claire, walang Miyerkules Santo sa kanya. Walang Miyerkules Santo dyan sa ali na yan. Basta ang kanyang trabaho, naka-lock-in ho yan Lock-in na yan. Basta ang ali na yan, kahit na Biyernes Santo, anak ng toko, kahit magugunaw na ang mundo, interviewin mo yan. Basta pag-usapan natin mga Duterte, talagang siraan papatulan ho kayo ng ali na yan. Ogie, Maricel, and Chiki. Magandang gabi sa inyo lahat. Alam mo naman, sabi natin, walang bakasyon, hindi lang bakasyon. Executive Department, hindi yan uso. Oo nga. Pero yung simulan ko na po dito sa naging panukala ni Senator Sherwin Gatchalian na kahit na meron pa tayong supply ng petrolyo, mas maigi daw na magpatupad na ng fuel rationing para kumbaga, makita natin kung ano talaga yung mga prioridad doon sa mga nangangailangan talaga ng petrolyo. Ano po ang tingin ng Malacanang dito?
Ang kinausap natin ngayon si Secretary Sharon Garin, Malaki yung problema yan, yung fuel rationing na yan. Pagka pinagplanuhan yung fuel rationing na yan, malamang sa malamang, panic buying ang aabutin ho natin dyan mga kababayan. Diba? At yung mga medyo may impluensya, mga mayroong kaibigan ng mga mag-hoarding na ho yan. Kaya mas maigi pa na imbis na kung anong pinag-iisip nila, ibalik na lang ho nila yung perang ninakaw nila. Yung kinuha nila sa pamamagitan ng mga DPWH project, Ghost project, substandard project, yung 1 trilyon na ninakaw sa sambayan ng Pilipino, yun ang gamitin natin pangsalo sa lumilipad na presyo ng mga produktong petrolyo. Ganun kasimple yun. Diba? Anong rationing? Ibalik no yung pera na ninakaw nyo sa pamamagitan ng mga ghost project. Tapos ang usapan. at sinabi niya na sa ngayon hindi pa siya kailangan dahil sapat ang supply natin. Wag lang na mag-hoard. So, syempre pakiusap na rin natin sa ating mga kababayan, wag po kayong magsamantala, lalo sa panahon ngayon. Pero yung pong suggestion po ni Senator Sherwin Gatchalian ay maaari po naman ito pag-aralan. Sabi nga po ni Pangulo, lahat po ng suggestion na makakatulong po sa atin, sa ating mga kababayan, yan po ay hindi pa po kailangan ang sabi po ni Secretary Sharon Garin. Ano po bang punto natin masasabi, Yusek, na mukhang kailangan na nating mag-fuel rationing? Ano yung mga considerations? Siguro kung nahihirapan na talaga tayo, ito lang yung maaari ko masabi kasi mas maganda si Secretary Sharon Garin na magbigay ng detalye. Kasi sa nakikita ko at naipapaliwanag sa atin ni Secretary Sharon Garin, nakakakuha tayo ng mga supplies, nakakakuha tayo sa mga sources, at marami pa tayong kinakausap na bansa, isa na dito, ilan lamang dito ay ang Canada, USA, South American countries, pati na yung Russia. At ngayon nakikipag-usap tayo sa bansang Iran para po mas magaan, no? Makatawid yung mga shipment ng oil na para sa Pilipinas. So, siguro yun po yung nakikita po ni Secretary Sharon Garin. Kaya medyo hindi pa po, ayoko sabihin hindi na-alarma, no? Kasi ito po yung sitwasyon ngayon. Yeah. Baka ma-misquote tayo o ma-misunderstand na naman tayo ng iba, no? Magkaroon ng misunderstanding o miscommunication. Ang gusto naman po natin sabihin is, sa ngayon, hindi pa po nakikita ng administrasyon dahil ito po rin ang sinasabi ni Secretary Sharon Garin. Pero lahat po ng opinion at lahat ng suggestion na makakatulong po sa atin, open po ang administrasyon. Follow up ako doon, Yusek Nair, sabi nyo nga ay isa sa mga efforts ay yung pakipag-usap sa Iran, doon sa ambassador. Ang sabi po ni Foreign Affairs Secretary Tess kanina ay naparating na daw kay Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang pakipag-usap. Meron ba kayong update tungkol doon kung na-inform na ang Pangulo at kung ano yung naging reaksyon niya? Yes, opo. Yung ibinigay ko sa inyong report, yung po mismo ang ni-report ni Secretary Sharon Garin at ni Secretary Tess Lazaro sa ating Pangulo. Yung ibinigay ko po sa media. So, naging maganda po ang kanilang naging usapan dahil sabi nga rin po ni Secretary Tess Lazaro ay Kung maganda ang naging usapan, sigurado may kikita. Ganyan naman ho yan eh. Hindi maganda ang magiging usapan ng administrasyon na to sa kung anumang krisis ang kinakapalooban natin ngayong mga panahon na to. Kung hindi sila kikita, hindi magiging maganda usapan. Kung hindi magkakapera ang pamilya Marcos, hindi magiging maganda usapan. Diba? Flood control. Merong kickback, maganda ang usapan. Diba? Sa pagdating sa asukal, maganda usapan. Saan pa? Pagdating sa bigas, maganda usapan. maganda naman din po ang relasyon natin sa bansang Iran. So sana po maging... Anak ng Tokwa, maganda relasyon. Maganda raw ang relasyon natin sa bansang Iran. Anak ng Tokwa, mga kababayan, kung hindi pa ho nag-reality check ang buong mundo sa lahat ng bansa, wala hong makikipagkaibigan, wala hong makikipag-usap sa bansang Iran ngayong mga panahon na ito, mga kababayan. Kaya maniwala ko kayo, yung nangyayari na yan, reality check yan. Dati kinakausap lang natin mga bansa dyan sa Europa, diba? Yung colonial mentality ba? Sa bansang Amerika. Basta magaling lang ang mga taga-bansang Amerika, basta sa Europa, yung mga puti, yun lang magagaling. Pero banda dyan sa may hindi yan, especially yung mga Iran. Hindi, wala ho yan, hindi kinakausap yan. Mantakin nyo, kakapit bahay nga natin dito, bansang China, dahil kaaway ng Amerika, inaaway din natin. Diba? Dapat sana pag-usapan natin yung mga sigalot na yan dyan sa West Philippine Sea. Dahil kaaway ng China, hindi ho natin madaan-daan sa diplomasya kung ano ang problema natin dyan sa lugar, dyan sa bahagi ng mga dagat na yan sa, dyan sa South China Sea o West Philippine Sea kung tawagin natin. Dahil kaaway nga ng China, Amerika. Imbis na mapag-usapan natin yung mga mapagkakasunduan, dahil kaalyado natin ang Amerika, nagkakagulong problema. Ngayon gusto natin makipag-usap sa Iran dahil nga may problema tayo sa langis. Remind ko lang ang administrasyon napakaraming EDCA site dito. Napakaraming kano. Merong mga armas ang Amerika sa ating bansa. Isa sa mga binabantayan ng bansang Iran, ang bansang Pilipinas. Dahil sobra ang mga Pilipino sa paghimod ng tumbong nitong mga Amerikano na to. Okay?
Malinaw. O may reality check para at least maintindihan ng ating mga kababayan kung anong estado ngayon ng kung paano tayo tingnan ng bansang Iran ngayong mga panahon na to. Oh, at least ngayon reality check na yung ginawang foreign policy ng dating Pangulo Rodrigo Duterte, yung talaga ang pinakaakmang foreign policy sa ating bansa. Yung enemy to none, friends to everyone. Di ba? Yun ang pinakaakma dahil developing country tayo. Lahat ng pwedeng kaibiganin natin. Pero huwag tayong mastak sa mga Amerikano. Kung ano na lang gusto ng mga Amerikano, bagong exercise, ibigay yung bagong exercise. Balikatan exercises, bigay yung balikatan exercise. Deploy ng mga armas pang digma, mag-deploy na. Hindi ho ganon, hindi ho independent foreign policy yun. Ang tawag doon, aso ng mga Amerikano. Tuta ng kano. Positibo lahat yung ating mga arit ihiling sa bansang Iran para po makagaan naman ito sa Anong makukuha ng Iran sa atin kung sakali? Ano yung give and take yan eh? Hindi naman puro give lang yan sa pagdating sa lumalapit ka sa isang bansa. Pag sa bansang Amerika, pag lumapit si Marcos Jr., yung siguro kaso niya doon. Kaya lahat ng gusto ng Amerikano, binibigay niya. Pero hawak sa betog tong si Marcos Jr. Give and take. Kami nang bahala doon sa mga pros and goods and services nyo dito sa bansang Amerika. Di ba? Sunod nyo lang yung gusto namin dyan sa mga yan, dyan sa Taiwan, dyan sa West Philippines. Di ba? Ganun lang huwin mga kababayan. Kumbaga binenta tayo ng mga pamilya na to, nitong pamilya Marcos na to, sa kung kanino mang bansa na meron silang pakinabang. ating mga kababayan. So yung sorry po yung po sinasabi nyo na exceptionally warm and open, ibig po bang sabihin nun ay may commitment coming from Iran na tutulungan tayo? Ganun po ba yun? Okay, ang nakita po kasi ni Secretary Tess ay siguro siyempre alam naman natin pag nakikipag-usap tayo, alam natin kung medyo positibo o negatibo yung dating. So ang ipinakita sa kanila ay open sa discussion ang bansang Iran at parang bukas yata sila mag-schedule ng meeting with the Minister of Foreign Affairs. So tingnan na lang natin kung ano ang magiging update ni Secretary Tess kung matutuloy yung meeting nila tomorrow. Sana no kasi yung ating kapatid sa Southeast Asia na Thailand pinapayagan sana pati tayo papayagan. Damay na tayo. Hindi na, kayo naman pagka nagkakaroon ng girian dyan sa West Philippines, si SS kayo ng SS dyan. Naratibo ng mga Amerikano yun. Ito talaga mga media na to, mga salot eh. Di ba? Pero pagka, tandaan nyo mga kababayan, kung kaibigan natin ngayon, wala tayong kaaway ngayong mga panahon na to, di natin kaaway yung bansang China, di tayo nakikipag-away sa mga karatig bansa natin. Baka sabihin pa ng bansa China, anong kailangan nyo? Anong bahala dyan? Palaanin ko yan, kaibigan ko yan, friends kami yan eh. Friends ko yan. Huwag na kayong magkipag-usap. Ako na bahala dyan. Baka ganunin pa tayo ng bansang China eh, di ba? Kaibigan natin eh. Pero dahil kaaway natin, baka sabihin pa ng bansang China, ano yan yung mga yan, aso ng mga Amerikano yan. Yung Pilipinas, aso ng mga Amerikano, yung mga mainstream media dyan sa Pilipinas, inaaraw-araw kami yan, gusto lang naman namin diplomasya, gusto namin makipag-usap. Lahat ng gustong ipalabas ni Tariela, yung mga mainstream media na yan, minamaya nila sa Tariela. Diba? Baka ganunin pa tayo ng bansang China eh. Inanong ako niya, kinakirkitsura ko niya si Tariela, yung mainstream media na yan, kakampi nila yan. Diba? Lahat ng naratibo ni Tariela, bigay na bigay yung mainstream media na yan. Paano pagka ginanon tayo ng China ngayon sa bansang Iran? Kaibigan nila yan. Kasama sa BRICS yan. Diba kasama yung Iran? Sa BRICS. Kung di tayo nagkakamali kung mali ako, edi sorry. Pero alam mo kasama sa BRICS yung Iran. Ngayon, gusto nyo makipag-usap tayo sa kanila. Yung isa sa mga best friend nila dito, inaaway natin. Doon pa lang may problema na sa pulisiya natin eh. Hindi tayo eksperto dito sa foreign policy. Hindi tayo eksperto dito sa kung paano makipag-negotiate sa iba't ibang mga bansa. Ang atin dito, yung literal lang ang sinasabi natin. Yung obvious lang ang pinapakita natin. Pagkatapos mong inaaway-away yung isa sa mga kaibigan niya na labas-pasok dyan sa straight na yan Ngayon, nagkikipag-diplomasya tayo. Kausapin muna natin yung mga bansa na kaibigan nila dito sa bansang Asia. Yung Thailand ba aso ng Amerika? Hindi. Hindi, ayaw nila. Ayaw nila sumangkot sa anumang kaguluhan na meron ang bansang Amerika. Kaya kahit kanino pwede silang makipag-usap. Pero mga Pilipino, anak ng toko, dapat kano. Di ba? Masyadong colonial mentality, yung tipong mapanggang sa ngayong mga panahon na to, nasa utak nila, aso tayo ng mga Amerikano. Sinasakop tayo. Anak ng toko, bisa nga, di kayo makakawa dyan sa bansang Amerika. Kung makadepensahan yung mga Amerika, kala nyo naman, talagang tagaroon kayo. Hopefully hindi magiging concern yung close relation natin sa US, USEC. Anak ko. Opo, hindi naman kasi po alam naman po nila kung ano po yung kalagayan natin at ang hinihilang lang naman nila ay maging deklara tayo as non-hostile country. So wala naman tayong kinakampihan, pareho naman magandang relasyon. Pag nagdeklara tayo anti-clear ng non-hostile country, ibig sabihin, dapat yung mga kagamitan ng mga Amerikano, kahit ako ako ang negotiator ng Iran, sasabihin ko,
Pagdeklara kayo ng non-hostile country at tanggalin nyo yung mga nakadeploy na kagamitan ng mga Amerikano sa bansa nyo. Dahil pag nagkataon, pag lumawak ito, isa yan sa mga pupuntiryahin namin. Ano sasabihin nyo? Sira ulo Natin sa Right. iba't ibang bansa. So hindi naman po ibig sabihin na pag tayo nakipag-usap sa Iran ay hindi na po magiging maganda ang relasyon natin sa iba pang mga bansa tulad ng US. Oh. Hindi na Kanina po, So, ibig sabihin, yung independent foreign policy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya ngayon ang option ng Bangag administration. Yan ang problema, di ba? Sec, no, sinabi po ninyo, nasabi ni Secretary ulo kayo. Sharon Garin na sa ngayon, hindi naman ganun ka, well, alarming, kailangan, pero merong supply, meron naman pagkukuhanan ng supply ng langis po, pero syempre mataas pa rin po, patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo. So, Yusek, kamusta na po yung status ng excise tax request na sana suspindihin? May meeting, di ba, DBCC? Nabigay na po ba yung recommendation? Dapat panawagan para dyan, Yusek eh. Yes, alam ko nagkaroon sila kanina ng meeting, pero sa akin po ay hindi pa po na ibibigay. Siyempre unahin po nila yung report kay Pangulo. So, sa akin po ay wala pa po na ibibigay kung ano po ang naging talakayan nila kanina. Pero nagkaroon po ng meeting sila kanina. Pero kailan po kaya lalabas yung kung ano man yung napag-uusapan, Yusek? You think right after Holy Week or even during the Holy Week kasi wala kayong pahinga? Hindi po kasi kung kanina nag-meeting po, isusunod Oo. din naman po agad dito sa Pangulo kung natapos na po sila. Sa ngayon po, Natapos hindi po ako na. makakapagbigay talaga ng update dahil ako mismo ay hindi pa po nabibigyan ng anumang informasyon. Baka di ka nakasubscribe kay PH Update, ante. Mag-subscribe ka kay PH Update, maya meron kang update. O sa mga hindi pa ako nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Yusek, yun lang po sa video message ni PBBM. Sabi po kasi ng Pangulo, naglabas na daw ang DBM ng 20 billion pesos po ba yun? Yung pambili ng additional na fuel supply. Tama ba yung figures ko, Yusek? So kapag ka... 20 billion. Opo. So, kailan po natin inaasahan na makukumpleto yung bibilhin, yung aangkatin nating petrolyo gamit Ante, kanina pa kita napapansin. Siyang hawi mo pa sa buhok mo, walang yaka. Hawi siya ng hawi sa buhok niya. Pinapanood ka ba na trust mo? Ganyan talaga tong si ante. Mayat maya, hinahawig niya buhok niya. Ano ka, teenager? Haliparot na haliparot. Ito, tuloy natin. itong 20 billion na to? And once na madala po siya dito, kasi di ba kasalukuyan nasa 51 days ba yung ating inventaryo, Yusek? Opo, So, yung gaano pinaka- kahaba ang madadagdag? Ang latest po na naibigay na ulat po ni Secretary Sharon Garin ay 51 days. Okay. Opo. So, Okay, siguro po pag ganyan po na mas detalye patungkol po dyan sa mga pondo at kung paano ito gagamitin. Siguro po ibibigay ko na lang po yung tanong kay Secretary Sharon Garin kasi siya po yung mas makakapagbigay ng detalye patungkol po Bigay dyan. mo. yes, we understand that, Yusek. Pero hingan ko na rin po kayo ng panig ng Malacanang kasi parang may nabanggit po ang Department of Agriculture naman na isa sa mga malalaki pala talaga nating kliyente pagdating dun sa ating mga export products, particular yung saging, ay Iran. Nako. Kaso, hindi nga tayo makadaan dun sa Strait of Hormuz. Yari. May nabanggit po kaya sa inyo kung anong plano natin doon? Wala pa rin po ngayon. Pero siguro po kung makakapag-usap Yan ang sinasabi ni Prof. Malutikia. Walang sense of urgency. Ang tugon ho ng administrasyon ay napakalamya dito sa problemang kinahaharap natin na to. Ngayon, pagka napupulaan kayo ng mga inutilang administrasyon nitong si Marcos Jr., napupulaan kayo ng ating mga kababayan, nagagalit kayo. Totoo naman. po si Secretary Secretary Tess Lazaro at sa Secretary Sharon Garin Okay, tomorrow at matutuloy po yung kanilang meeting with the Minister of Foreign Affairs ng Iran. Malaman po lahat ng issue na maaari maging benepisyo sa ating bansa at sa ating mga magsasaka ay tatalakay na po yan. Kasi kung yung din po ang magiging dahilan at kumbaga isang similar naman din po yung situation at similar yung maaaring panghugutan ng issue ay maaari po matalakayan. At i-remind ko po kapag ka po natuloy yung meeting tomorrow ni Secretary Sharon at ni Secretary Tess Lazaro, i-remind ko po sila about that. Ito rin, mangungulit ako ng konti. Connected ba doon kita ng konti? Hindi. Iba, oo. Iba rin yung sa akin. Pero isingit ko na yung secretary kasi baka kanina mga bandang mid-afternoon kasi nung nagsalita yung PNP na nagpadala sila ng ng specialized team na doon sa Camarines Sur, doon sa yung 11-year-old na bata. So para magkaroon ng protection doon at saka para makita na rin kung sino yung inaakusahan. Meron na bang binigay na update yung team na yon sa PNP? Tapos yung PNP ay nag-report na ba sa Pangulo kung ano na yung nangyari? Because we all know na talagang malapit sa puso ng Pangulo tong issue na to matapos niyang mabasa yung sulat. Sa aking pagkakaalam, pati po ang DSWD ay tumunguna po sa lugar. At totoo po na kumilos na po agad ang PNP patungkol po dyan. Pero i-update ko po kayo at tatawagan po natin si General Nartates kung ano po ang pinaka-latest po dito. Yung pinaka-detalye. Pero ang alam ko po ay talagang pumunta na tumunguna para po alamin kung anong pangyayari po dyan. Kasi yan po yung utos ng Pangulo. Pag sinabi po ng Pangulo, dapat agad kumilos. Yan. What President wants
President gets. Diba? Parang yan yung ganyan yung sinabi ni nitong si Martin Romualdez, di ba? Kung ano ang gusto ng Pangulo, yun ang magugusto. Pakukuha ng Pangulo. Yun, no. Yusek, alam naman natin na talagang maraming outside factors, no, katulad nga nung giyera dun sa Middle East. Pero ano po ang maasahan po natin sa gobyerno? Kasi ang tanong po talaga ng karamihan po, lalo na yung mga hirap na hirap po ngayon, kailan giginhawa ang buhay ng ordinaryong Pilipino sa gitna po nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo po? Actually, cheeky ganito, no? Alam natin ang sitwasyon ngayon ay hindi normal. Pero sa lahat ng ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon, gusto niya na maramdaman ng mga kababayan natin na may gobyerno nagtatrabaho sa kanila. Hindi ito krisis lamang sa kung ano-anong bansa. Ito'y global. Kumbaga, pangkalahatan ang nakakaramdam. At hindi tayo nag-iisa dito. Anak ng Petrang Garapata, dumaan tayo sa pandemya. Nagka-pandemya ho tayo. Pero hindi ho tayo umabot sa punto na ganito ang kalagayan ng ating bansa. Di ba? Dahil yung pera hindi nanakaw nung panahon ni Tatay Digong. Ika nga kahit na sobrang mahirap po yung pandemya kaysa, para sa akin mas mahirap yung pandemya kaysa dito sa kinaharap natin na to. Mas mahirap yung mga isinolve na problema nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Bakit? Kaya nung natin nakita Bakit? Una na dyan, noong mga panahon na yon, karamihan ng mga trabaho tumigil. Di ba? Yung mga call center agent, tuloy yung mga yan, di ba? Tuloy-tuloy yung mga yan. Meron silang kung tawagin work from home, di ba? Work from home sila . Ngayong mga panahon na to, kung di ko tayo nagkakamali, isa na yung sa mga tinitignan nilang option na pwedeng gawin ng mga ano. Kaso ang problema noong mga panahon na yon, lockdown ho tayo noon. Ngayon hindi naman tayo lockdown. Problema lang talaga, gasolina. Kaya mas mahirap yung sinolba na problema nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa dito. Dati wala kang choice. Kahit gusto mong, nasa Manila ka, gusto mong umuwi sa probinsya para kahit paano yung mga basic na pagkain, pwede mong matanim, pwede mong mahingi sa kapitbahay. Hindi pwede kasi lockdown. Kung wala kang trabaho, magdusa ka dyan. Diyan ka muna, hindi ka pwedeng. Pero yung panahon ni Tatay Digong, kahit na gano'n ang sitwasyon ng ating bansa, ay talagang nasa lansan ho niya ng maayos, ika nga. Pero dito sa, sa administrasyon na to, hindi ho tayo naka-lockdown. Di ba? Kaso ang problema ho talaga, yung pera ninakaw nila. Kaya ngayong mga panahon na to, imbis na masaluho ng pamahalaan, ng taong bayan, yung bigat ng problema na to, hindi ho natin magawa. Bakit? Ang dali lang ng problema . Ilabas nyo yung pera. Ibalik nyo yung mga ninakaw nyo. Kayong mga politiko kayo, di ba? Ibalik nyo. Yung ipinamigay nyo sa mga vlogger, pabalik nyo sa mga vlogger. Di naman sa kanila yan . Yung pera na yan, galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino . Yung mga kababayan, alam nyo ho ba, isang vlogger lang ng administrasyon na nag-views ng 20,000, 30,000 views. Yung bayad uno ng administrasyon, di umano nasa 500,000 pesos kada buwan. Ganun ho sila katinding magbigay. Yung tila bagang wala na yung pera nila bottomless. Di umano 500,000 pesos. Yung mga vlogger nilang nag-views lamang ng 30,000, 20,000, 15,000. Pagka sinuwerte-swerte, 40,000. 500,000 daw yan kada buwan. Yan ang kumakalat sa mundo ng social media at sa mga circle ng mga vlogger. Ganyan ho sila. Parang walang kwenta yung yung 500,000. Grabe sila. Nakakaramdam ng yung impact ng naging krisis o sigalot dito sa Middle East. Pero lahat po ay ginagawa. Nandyan po ang tulong ng DSWD, nandyan po ang tulong ng DOLE kasi ipapatupad nila po yung tupad. Nandyan din po ang DOTR kung paano makakapagbigay, makakaginhawa. Yung mga yung mga tupad ihanda na yung mga ihanda na yung mga uniform. Ihanda na yung mga uniform dahil tayo magkakalat sabay magwawalis. Sa pamasahe ng ating mga kababayan. Kayo. Kumbaga pati po ang mga magsasaka, pati po ang pag-o-order ng fertilizer, pati po sa kuryente, lahat po to ay ginagawa ng gobyerno sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. para malesen. Hindi po natin talaga masasabing giginhawa tayo sa panahon ngayon. Parang hindi po siya kakayanin. But still, nililesen po natin yung impact at yun po yung gustong gawin ng Pangulo. Lahat po tayo, hindi isang sektor, hindi ang dali lang ilesen ng impact. Ibalik nila yung ninakaw nila sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Mula doon sa mga i-deliver na pera, kickback o kung ano man yan, ibalik lang nila. Malilesen na ng impact. Wag nyong obligahan ng sambayan ng Pilipino na ibigay pa yung mga dapat nilang ibigay para maibsa ng ating kahirapan ngayong mga panahon na to. Ibalik nyo yung mga ninakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Executive Department, ibalik nyo lahat ng ninakaw. 600 million.
Henry Alcantara nakapagsaoli na ng 600 million sa mga nanakaw sa mga anomalyang flood control. Trillion ho, pinag-uusapan natin dito, billion. Kung ay binibida sa atin ng DOJ dahil doon sa apuradong restitution na hindi nakasalig sa batas, walang pamantayan na sinusunod. Di ba? O, yan, 600 million, masaya na ho ba kayo sa bayan ng Pilipino? Kaya hindi pinapansin yung balita na yan na meron ng 300 million na naisauli sa mga ninakaw nila, di umano. O ano yung naging basihan? Bakit 600 million lang? Wala akong makapagpaliwanag kasi hindi nakasalig sa batas. Nagbendalo sila diyan sa restitution na yan. Dalawang sektor, lahat po tayo ay maranasan natin na makakuha ng ayuda na ibinibigay ng gobyerno. I-clarify natin walang masama doon. Ang sinasabi natin, anong naging pamantayan? Kasi para sa atin, kulang yung 600 million. Kaya dahil nga, ura-urada yung pagsusuli ng pera, kagaya ng pagbebenta natin ng ginto, yan hong nangyari. Hindi natin malaman, sapat na ba yung 600 million? Sapat na ba yung mahigit 200 million nitong sinuoli nitong si Henry Alcantara? Wala akong nakakaalam. Kasi bakit? Hindi nakasalig sa batas, hindi pinag-aralan, hindi na-compute ng maayos. Kung baga nagbida-bida lang yung mga individual na kailangan magsuoli ng pera. Dapat sana idinaan muna sa tamang proseso. Kinumpute natin yung tamang amount na i-restitute nitong mga magnanakaw na to. Ngayon wala na. Siyempre si Henry Alcantara, nagsuoli na ako, ano pa isusuoli ko? Diba? Kahit na bilyon ang dumaan sa mga palad ng mga yan, nagpapatalo ng daang milyon sa mga kasino, state witness na nga, diba? Nga kayo. Okay. Yusek, medyo kakambyo lang ako ng topic ha. Kasi po, alam ko kahapon nasagot niyo po yung video message ni Senator Amy Marcos. Pero meron kasi uli siyang ibang pahayag ngayon tungkol naman doon sa Independent Commission for Infrastructure. Nananawagan po kasi siya ng full transparency ng report ng ICI. Ang sabi niya pa, para kipang itinatag yung ICI kung itatago lang naman ang report. Walang ilalantad na buwayang mastermind at tuloy-tuloy lang ang pangungurakot habang nalulunod sa baha at paghihirap ang sambayanan. Ano pong gusto niyong sabihin tungkol dyan, Yusek? Okay, unang-una, doon lang muna ako sa sinasabi niyang walang mapapanagot na buwayang mastermind. Unang-una, ganito, no? Sana, kung nag-iingay siya ngayon, si Senator Amy, ito yung naging hiling natin, sana nag-ingay din siya nung nakaraan. Kasi maraming ghost projects ng 2020 pa. So, pero bakit tumahimik yata si Senator Amy noon? Walang ghost project noong 2022, noong 2020 pa. Kung merong ghost project, anak ng tokwa, hindi ghost project ni Marcos Jr. ang pinag-uusapan natin ngayon. Ng administrasyon ni Marcos Jr. pinag-uusapan natin ngayong mga panahon na to. Ghost project ni Digong ang pinag-uusapan natin. Kung meron man, sa sobrang kakups nitong administrasyon na to, di ba? Yan ang nila yung art of diversion, yan talaga yung minaster na itong mga to. Art of pagnanakaw at art of diversion, yan ang minaster nila. Sipin nyo na lang mga kababayan kung meron silang nakitang butas sa administrasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin nyo ba, hindi yun ang kanilang iuuna? Diba? Sa tingin nyo ba, impeachment ang kanilang ESSin ng ESSin? Bakit hindi natin pag-usapan yung mga nangyaring nakawa noong panahon ni Digong? Yusek, clear, cheap ang mga salita. Kung di mo rin lalahukan ng ebidensya, magmumukha ka lang dyan tanga. Diba? Lahukan mo yan ng ebidensya, kagaya ng ginagawa ng mga whistleblower ngayong mga panahon na to. May saldi ko, pati pangalan ni Lisa Araneta Marcos nakalagkad na dito. Merong mga testigo, ebidensya at kita ng ating mga kababayan kung anong nangyari sa pondo ng sambayan ng Pilipino. Kaya wag nyo kami lokohin, panahon pa ni ganito, panahon pa ni ganito. Pag-usapan natin ang nakawan sa administrasyon ni Marcos Jr. Sa all-in yung pera. Alam natin, senador na siya noon. Wait, 2020, parang hindi pa, no? But still, hindi ko alam kung anong position niya at that time. Sa tingin nyo ho ba sa ginagawang panggigipit sa mga bilyar ngayong mga panahon na to, kung maraming kaanumalya na nangyari noong DPWH Secretary, itong si Mark Villar, hindi yan kasama sa mga kinakaharap nilang asunto ngayong mga panahon na to. Isipin nyo na lang ho. Huwag kayo magpaloko dito sa lukaret na to. But still, wait lang po, 2020, I don't know kung senador siya or what, anong position niya, but still. Nako, ito? Parang press con sa Malacanang 2.0. Bago pa nag-umpisa, planted ho mga tanong kasi meron siyang kodigo ni Hammurabi. Meron ho siyang, wait lang titignan ko yung datos. Napag-usapan na natin yan sa text ito yung mga tatanong. Okay. Ito. Kailangan niyang mag-ingay. Kasi kung maingay siya ngayon, at alam naman natin kung sino yung pinaparinggan niya, di ba? Kapatid na naman niya ang kanyang gustong sirain dito. Sana nag-ingay din siya doon sa mga anomalya tungkol sa family, tungkol sa ghost projects noon. Well, anyway, ganito naman yan. Kasi nasabi niyang merong hindi mapanagot na buwayang mastermind. Narinig ko yung family, naaalala ko si Gordon yung siya ni Gordon. Yung todo yung paninira niya kay Tatay Digong, wala naniniwala sa...
lumalabas dito. Ito Chiki, Chiki. Mase, and Jovi. Kapag ikaw ay nagsalita na merong buhayang mastermind, it means merong alam yung isang tao. It means merong ebidensya itong isang taong ito. Kasi alam niya at kaya niyang ipinpoint kung sino yung buhayang mastermind. Kung meron na siya na ebidensya at naiinip siya, mas maganda po, lahat po yan ay gawa niya na po ng complaint katulad ng ginawa niyang pag-file ng mabilisang complaint. Laban dati kila SOJ, kila Secretary John Vic, ang bilis niya po noon. Kasi meron siyang hinahawakang mga papel after the hearing. So dito po kung siya nagbibintang ng merong buhayang mastermind at pakiramdam ko dahil nagpipinpoint siya, maganda pong idiretso niya na po agad sa ombudsman o sa DOJ kung ano man po ang magiging jurisdiction yan. Kasi parang napaka-clear sa kanya na meron na siyang siguradong kaalaman. So yun po yung siyempre hamon natin kay Senator Amy. Kung meron po kayong alam kung sino man po yung buhayang inyong pinaparinggan, i-file nyo na po kasi para po malaman natin kung ano agad ang gagawing aksyon ng ombudsman at saka ng DOJ. Well, patungkol po sa ICI, yung pagbabagay po nila ng report, hindi po na po sakop ito ng Office of the President dahil ang ICI naman po ang siguro ang dapat nang sumagot po kung ano man po ang kanilang obligasyon. At siguro po bilang senador, maaari naman po siya makipag-ugnayan sa ombudsman o sa DOJ dahil nag-report naman po ang ICI sa nasabi mga investigating bodies. Yusek, in speaking terms pa ba sina Senator Amy tsaka si PBBM? Hindi ko po sila nakikita. Kasi naman ako, Monday lang hanggang Wednesday, hanggang Friday lang, no? So, kung meron silang mga events or affairs, Mga Sunday hindi lunch. ko po nakikita. Kasi po, ang si First Lady po at ang unang ginang Imelda Marcos, di ba? Yung mother mismo. Meron po silang mga concert na meron silang concert, hindi lang ito para sa mga kaibigan, kundi para sa mga bata. Kasi hindi ito nababalita yung konserto. Oo, every month ito before na ginaganap. Kasi ang guest dyan, ang mga viewers dyan, mga estudyante, nasa likod po yon karaniwan. Doon po sila umuupo mismo sa likuran nila First Lady Liza Marcos at saka ni former First Lady Imelda. Mga estudyante po yun nandoon at sino-showcase po ang galing ng mga talino, yung talino ng mga Filipino artists natin. Yeah. So doon po, minsan nakikita ko po si Ma'am Irene, yung ibang mga kamag-anak din po nila. Pero si Senator Amy, hindi ko po siya nakikita. Yeah. Doon Huling lang hirit, yung event na nandoon ako na nakikita ko ibang mga kamag-anak pero siya hindi ko po siya nakikita. huling hirit na Yusek Outside before the tayo outside the mapaalam ngayong gabi. Ay, hindi natin napasadaan yung kay Prof. Malo. Next video na lang ho yun napasarap. Kasi Holy Week pero parang overdrive po yung yung mga fake news kung nakikita ninyo, no. Sobra po. Sana yung Tungkol- pag bumatol sa fake news. Yung Alex Ayala and Risa Ontiveros, di ba? Tapos yung marami pang ibang mga Ano ba yung Alex Yala at saka ano? Hindi ko alam. Ano yun? Hindi ko alam. talagang sinasakyan po mas nga kayo tina-target ng fake news ano ba ang inyong mensahe lalo na hindi ba magpapahinga lalo lahat naman tayo magbe-break this no. Actually, sa dami ng fake news nila, hindi ko na alam. May nagsasayaw ako sa EDSA, may picture ako na may isang, hindi ko alam kung taga Cebu yata yun. Na okay naman siya kasi mukhang naman siya, mukhang maka-anti-clear naman siya. Pero nakayakap ako. Actually, nung una, akala ko ako yun. Kaya sabi ko, kailan to? Ako mismo, nagduda. Ako ba to? Kasi hindi ako nagpapapicture ng ganun, hindi nakayakap eh. Pero nagduda ako. Tapos nakita ko, may nakita akong senyales sa katawan nung picture. Hindi ako yan. Pero hindi ko na sasabihin sa inyo kung hindi kasi yun lang yung paraan ko malaman na fake siya. O yung yung anti-clear, meron ka bang balita kasi nasa larangan ka ng pagiging spokesperson. Kilala mo ba yung spokesperson na babae na nasa 50s na nakikipagbembangan sa spokesperson na nasa 30s? Meron ka bang balita doon? Kasi kung malamang sa malamang meron ka dyan. Balitaan mo naman kami kung sino yung 50-tahin na spokesperson na nakikipagbembangan doon sa 30-tahin. So hindi ako yun. So yung mga lumalabas po na siguro news, hindi ko na alam yung iba. Katulad niyan, parang kinokonek ako doon sa ibang mga pictures. Hindi po tayo diyan. Tayo po ay tayo po ay mapagmahal na nanay at mapagmahal na asawa. Ayan na nga na may Mapagmahal na asawang loyal and ever faithful wife. Hindi siya yun ha. Hindi siya yun ako. Sinasabi ko sa inyo, hindi siya yun. Ano kasi kayong di ba? Ayan, Yusek. At parang nabasa ko yung blind item na yan. Kaya nga Yusek Nagulat din naman ako. Actually, tinawanan po yun ni First Lady. Ako din po nagulat ako, my gosh. Saka, wala po tayong condominium. Wala po tayong condominium. Yung terentahin na spokesperson, meron bang condominium o wala? Baka doon sinasagawa yung bakbakan. pero mukhang tila sanay na kayo no Yusek na talagang Bustos to reported. Sanay na daw itong si Ate Clara. Ayun na nga, sanay ho talaga yung mga kababayan na tirahin. Ha? Tirahin ng mga basher, hindi nung terentahin. Ano ba?
Ayun na nga, ito na wala sinang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page of Mag-ingat ko kayo lahat.